Dear Tita L, magandang gabi po at sa mga tagapakinig ng inyong programa. Pakitago na lang po ako sa pangalang Fosha. Baka po kasi mabash ako. 2 years na kami ng boyfriend ko. Magkaibigan po kami bago naging mag-boyfriend-girlfriend. Kaka-resign ko lang sa work para tulungan na sana si Mama sa lumalago naming minimart. Then, more than a month ago, umuwi ako ng probinsya para magbantay sa lola kong may sakit. Kaya lang po, nakakilala ako ng isang guy. Aksidente lang kaming nagkakilala sa peryahan. Akala ko ba nag-aalaga ka ng lola mo? Sinama mo yung lola mo sa perya, te? So kayo Ferris wheel. Hindi naman nahilo si lola. Nag-caterpillar din kayo. Asaya. Tapos yung dart sa may lobo. Yung pala sharpshooter si lola. No? Daming napanalunan. Anyways, sabi niya, back to the story. Litong-lito yung bantay ng color wheel. So nagkapalit-palit yung mga taya namin. Ako dapat yung nanalo pero kay Guy na ibigay yung premyo. Tapos yun na, friends na agad kami. Hinatid pa niya ako pauwi. Bago po siya umalis, friends na kami sa Facebook at mula nun, lagi na po kaming magkausap at halos every other hapon, lumalabas kami para mamasyal o magperya. Ikaw ha? Hinahaluan mo ng landi ang pag-aalaga kay Lola. Ano yun? Pinatutulog mo si Lola. Lola, para tumangkad ka, matulog ka ng hapon. Ganon? Para makapag-date sila? Marsa, ikaw Okay, sabi nung kwento. Tapos, hindi ko na siya masyadong nakakausap. Yung boyfriend ko sa Maynila. Hindi ko alam pero wala ako sa mood replyan siya. Parang wala kasing bago sa pinag-uusapan namin. Palagi na lang, kamusta ka, mahal? Kumain ka na ba? Huwag kang magpapagod Magpahinga ka ng maaga. Si Lola, kamusta na? Lumakas na siya. Ang totoo, ayoko na nga pong umuwi. Lalo't sabi ni Mama, pwedeng ako na ang magbantay kay Lola tapos pinsan ko yung luluwas para makatuwang niya sa minimart. Pero heto ako ngayon, nasa biyahe pa uwi at naiwan ang puso ko sa probinsya. Nililibang ang sarili sa pag-stream ng Bagay Tayo na kanta ng Almost. Nakukonsensya rin ako kasi walang kaalam-alam yung boyfriend ko sa mga nangyayari. Gusto ko naman pong mabalik yung feelings ko completely para sa boyfriend ko. Hindi ko lang po alam kung paano. Kasi sa ngayon po, naboboringan ako sa kanya. Pasensya na po, iyon yung totoo. Hanggang dito na lang po at sana matulungan niyo ako. Maraming salamat. Nagmamahal, Fosha ng Manila na galing Tugigaraw. Ayun dumayo pa talaga ng norte, nakabingwit ng no? Okay, Fosha, you know Mars. Spell, Fosha. Anak ng Fosha. Nyaw! Iba pa rin, no? Hindi, ganito yan, Fosha. Walang naka-indicate kung gano'n na kayo katagal ng boyfriend mo? As in yung boyfriend mo na nandito sa Manila? 'Di ba? Meron ba? 2 years. Ayan, okay. Ganito yan, Fosha. Sa tingin ko, ikaw ay, kumbaga parang, nabaling yung tingin mo sa ibang tao. Kaya, nung nakilala mo tong si probinsya boy, nagkaroon ng konting attraction, and then you got attached and a little infatuated with this guy
na nasa probinsya, kaya nalimot mo yung nasa Manila na 2 years mo ng jowa. Sa akin kasi alam nyo, yung absence makes the heart grow fonder. Minsan hindi naman nag-work talaga yan. Sometimes, absence can really put lamat in a relationship. Sa part na sinasabi mo na naboboringan ka na sa jowa mo, siguro nga kasi dahil yun na lang ng yun ang yun. Pero hindi naman nga kaya na you just got attracted to this probinsyano guy nang hindi mo naman siya nakikilala pa ng pangmatagalan. Kaya medyo sinasabi mo at ng puso mo na hindi mo na bet or wala nang masyadong nararamdaman ikaw para sa present mo na jowa. Baka kasi medyo nalihis ka lang ng tingin. Kasi, sinong mas pipiliin mo? Yung 2 taon mo nang kasama? O yung bago mo lang na nakikilala na magkakaroon pa kayo ng birth pains sa relationship? Diba? So gaya nga nung nagbabantay ng color wheel, sa tingin ko ikaw ay may kalituhan rin dahil nagkapalit din ang yung mata niya siguro o yung mata mo, 'di ba? Sabi mo nga yung mata yung mata nung nagbabantay ng color wheel medyo napaling, baka nagkaganon ka rin. Even your emotions kasi nga hindi mo kasama yung boyfriend mo na nagpunta sa probinsya 'di ba? What if the scenario was yung jowa mo na taga Maynila, sinama mo habang nagbabantay ng lola. Sa tingin mo, may mangyayaring ganyan? Sa tingin mo, makikilala mo ba itong si probinsyano boy? Sa tingin ko, hindi. Hindi ba? Sa tingin ko, yung friendship ninyo, naa-amaze ka lang that aside from your boyfriend, you met somebody new na may same qualities ng jowa mo na taga Maynila. At dahil bago siya sa'yo, sa paningin mo, o yung convo ninyo, o sabihin na natin kung baga sa pagkain, ibang flavor at nagustuhan mo, parang ganun mas ginusto mo siya for the meantime. Ngayon na pabalik ka na sa Maynila, bakit hindi mo subukan muna na mag-date or i-rekindle mo yung pag-ibig mo para dito sa boyfriend of 2 years mo? Kasi baka mamaya yun lang naman ang kulang. Ano yung sabi niya kanina? Gusto ko man pong maibalik yung feelings ko completely para sa boyfriend ko, hindi ko lang po alam kung paano. Okay, kasi nga po, naboboringan ako sa kanya. Okay. What if, kung ikaw ay naboboringan sa kanya, kasi wala namang sinabi dito na hindi mo na mahal You're just bored with the relationship, then experiment, bakla! Why don't you experiment? Diba? If you're used to the same old thing na ginagawa nyo na para na siyang tik-tak routine, hindi ba? Why don't you experiment with your relationship? Hindi ko sinabing manglalaki ka o mambabae siya. Iba yon. Pero ibahin nyo yung routine para hindi nagiging boring. Try something new. Diba? Go somewhere else na hindi usual nyong dating spot. O kaya naman, in forms of communication, baka mas dapat madalas kayo nagkikita. 'Di ba? Baka yun lang yung kulang. Kasi baka mamaya, kapag mas pinili mo si probinsyano guy at nagkaroon din kayo ng long distance relationship dahil nasa Maynila ka na nga, do you think it would work? 'Di ba? You think it would work? Do you think you guys would click? Hindi mo pa nga masyadong kilala si probinsyano boy. Baka mamaya may jowa yan. Baka pinasasakay ka lang yan. Parang yung mga sakay sa perya. Diba?
San ba tayo, Mars? Doon sa sigurado ka ng mahal ka, 2 years, na medyo naboboringan ka lang, pero pwede namang magkaroon ng mga experimental dates or food trip and whatever activities that you have in mind. O dito tayo sa bago, na baka pinapasakay ka lang at paikot-ikutin kang parang subibo. Hindi ba? Okay? So, ayan na. Fosha ng Manila na galing ng Tugigaraw, I leave the decision to you. Pero pag-isipan mo yung mabuti. Kung ako tatanungin mo, doon ako. Doon ako sa 2 years ko ng jowa. Kasi mapaparaanan pa yan. At least yun, magkakilala na kayong talaga.